PBB, who are you rooting for? Who am I rooting for? I'm rooting for everybody. Pero sa mga kapuso, I'm rooting for Heat, Ashley, Caprice. Sa mga kapamilya naman, si Rave, pati si Lela. Kaya ayun, sila yung considered big four ko. Sana maabot natin sila until the very end. Yeah. And speaking of dreams then, since yung movie is all about dreams then and nabanggit mo nga yung dreams. So one of your dreams is yung pumasok nga ng bahay ni Kuya. So can you tell us or give us a story, your full experience sa loob ng bahay ni Kuya? Honestly, ako bilang isang tao nangangarap na makapasok sa bahay ni Kuya, I'm like the most least expected na papasok. Pati ako, nagda-doubt pa ako sa sarili ko kasi parang 1 in a million na makapasok sa bahay ni Kuya. Yeah. Hindi lang ako nag-audition kundi madami rin ibang mga taga GMA pati taga ABS na nag-audition, madaming pagpipilian. At fortunately, nakasama ko dun sa final 20 housemates, and I was speechless, lost for words. Parang nung moment na in-announce na ako housemate ako, like, am I in a dream? Pinsyo nga ako kung totoo to. Kaya, it's like, yung PBB journey ko, it's an experience I'll never forget talaga. Kasi yung PBB, it's the first time for me. First sleepover ko, kumbaga. Never kasi ako pinayagan ni mama mag-sleepover. Kaya the whole experience is new to me. Fixing my own clothes, fixing my own bed, maligo ng 5 minutes, may makakausap araw-araw. As a solo child, that's my dream come true. May makausap araw-araw palagi kasi madaldal ako and very energetic. Kaya ayun po. Since you're inside the house, sino ba yung, totoo ba talaga yung mga shipping na love team dun sa loob ng bahay ni Kuya? Like sina Rave and Ashley, Yeah, ganun. and then yung iba pang mga love team na like sina Joaquin. Kapit, gano'n. I guess, I can't say much kasi confidentiality din ang nangyayari sa Pero kung meron mang isang ship na may sinusupport ako, that's Ashley and Rave. Very love ko ang Ashley at Rave. Kaya, ayun, go Ashley and Rave. Tinawag mo nga silang mami, ano ba yan? Mommy, daddy. Oo, di ba? Mami Yung and daddy? No, sa Christmas tree after they, di ba nag-set up ka ng Christmas tree? Yeah. Tinawag mo silang parang something like mommy or daddy. I Talaga forgot the ba? term, yeah. Kasi sila yung nagsasabit nung Yeah. mm. And then now na nakalabas ka na, so kamusta ngayon na nandito ka na sa outside world? Super saya. Honestly, yung pagka-evict ko, I wasn't already like sad or like depressed naman. Kasi honestly, in-expect ko na like ako yung may evict. Sadly, unfortunately, nakasama ko sa eviction si Heat, yung pinaka-tropa ko sa bahay. And if Heat wants me to stay pa dun sa loob ng bahay ni Kuya, what more ako? Mas gugustuhin ko din magstay sa bahay ni Kuya. Pero I knew that day, nung nominate na ako yung lalabas. Kaya ang ginawa ko, in-enjoy ko na lang yung week ko inside sa bahay ni Kuya. Sinulit ko na lang, mas nag-bonding pa ako, mas nagsaya pa ako. So nung nung paglabas ko ng bahay ni Kuya, pagtapa ko, overwhelmed kasi hindi ko in-expect may madaming supporter na nag-aabang sa labas ng gate. Pumasok ako ng walang fan base, walang supporters. Kaya ayun, very thankful lang ako for God. I like to thank God talaga for the whole PBB journey and to all my lovely supporters. Walang Lee Victor kung wala kayo, guys. Kaya ayun po. And speaking, nabanggit mo rin na yung friendship nga yung Heat. Yung friendship niyo ba ng Heat before PBB pa or tagal na? Yes po. Yung friendship namin ni Heat, matagal na po siya. Pero mas nag-connect pa kami, mas naging deeper yung bond namin nung nag-bonding kami sa loob ng bahay ni Kuya. Kaya thank you rin Kuya, thank you din sa PBB. You guys gifted me a best friend that I never expected talaga. He was there for me in my high and lows. Si Heat talaga. Kaya maraming salamat. And paglabas mo ba ng bahay ni Kuya, pinanood mo yung mga episodes? Kasi parang may isang video na nag-usap ata kayo ni Inigo doon, sabi niya, panoorin natin simula episode 1. Yeah, oo. Di pa namin nagagawa ni Inigo yun, yung binge watch namin. Pero ako, yung week of like, yung Christmas week lang, yung kakaroling, yun yung pinanood ko. Pati yung eviction episode, na nakita ko si Heat, grabe hagulgol yung hiyak niya. At di ko in-expect na Yun nga. grabe yung iyak niya. Kasi parang first time lang daw niya umiyak ng ganun sa bahay ni Kuya. Kaya sakit na nung napanood yung episode na yun. Pero ayun. And ano masasabi mo lang sa mga taong like nagkaroon ng misconceptions yung sa napapanood nila ganun?
Honestly, I don't blame them. Kasi, at the end of the day, kung ano, what you see is, kung ano man magiging impact sa'yo, no judgment, and kung ano man maramdaman mo, valid naman. At the end of the day, meron naman, change naman. Kaya naniniwala ko na may iba naman yung perspective ng tao sa napapanood nila. Like, katulad po sa akin. I was one of the most hated housemates, or nabash ako. No. Then eventually, the people loved me. Kaya ganun naman po talaga. I think it's normal po. Importante, nakabawi po ako. At ayun, tuloy pa rin yung pagmamahal na binibigay ko sa mga supporters ko sa akin. Yeah. And lastly na lang, ano yung masasabi mo na, yun nga, nabanggit mo una, ikaw yung hated housemate, tapos nung lumabas ka na, ikaw yung sobrang nasayangan sila and gusto nilang makabalik if ever magka-wildcard. Sa daming mong fans Oo ngayon. nga po. Honestly, hindi ko po ramdam sa loob ng bahay ni Kuya na parang hated na ako ng mga fans or my actions were bashable na. Kasi honestly, I was just being me. Kung ano na nakikita mo ngayon sa akin dito sa interview, ganun din po ako sa loob ng Yeah. bahay ni Kuya. At nagpakatotoo lang ako, I just had fun. I was just being Lee Victor. Kaya, ayun, I'm not really just going back looking at it, parang nakakatawa lang siya in a way na parang, wow, ganun pala nangyari kasi wala kaming alam kung ano perspective ng mga nanonood sa amin na parang, kasi wala talagang problema sa loob ng bahay ni Kuya. We love each other, we're supporting each other. At the end of the day, kami lang yung nagba-backup sa isa't isa. Kaya, now, fast forward na madami na nagmamahal sa akin. Yeah. Never ako mapapagod na ibalik yung pagmamahal na binigay nila sa akin. I wanna give it back to them. Kaya, ayun po, maraming salamat And po. what's next to you? Anong abangan namin? Movie, series? Yes, definitely this 2026, I'm expecting maybe projects, hopefully. Makatrabaho ko yung mga, not only the collab 2.0, maybe collab 1.0. Yes. Diba? Why not? Makatrabaho. And abangan nyo po, this January, may single po akong Wow. na ma-release. Nagkakahiyaan po yung title. Kaya abangan nyo po yan. And to more performances of me, kasi may lignan po ako kumanta. Ayun, maraming salamat po. Stay tuned! Yeah. And singer or actor? Ano yung mas gusto mo i-pursue since? Honestly, both po. Now that mga movies like Bar Boys After School, mas nakaka-motivate pa na gumaling pa sa the art of acting. I want to be one of the greats when it comes to acting. Pero ayun din yung sa singing din, that's my passion din. Yeah. Since bata pa lang ako. Gusto ko din maging singer. I want to have my own album, have my concert sa Araneta or sa MOA Arena. Kaya ayun po. Ayan. So, yeah, thank you so much. Maraming salamat yeah, po. invite mo na lang sila to watch din the Bar Boys. Hi everybody. Please watch the Bar Boys After School this December 25. Tama no, Bryce? Yeah, December 25. Christmas. Kaya ayun. Sa Metro Manila Film Festival. Kaya super good movie. I highly recommend. Lahat ng mga Pilipino, panoorin tong movie na to. Ang lakas ng impact sa akin ng movie na to. Kaya better watch. Thank Bye you. po. Message to your fans. Last na. Message ko lang sa mga lovely supporters ko. Kahit na nasa labas na ako ng bahay ni Kuya, grabe, ramdam ko pa rin yung never-ending love and support na binigay niyo sa akin. At never ako mapapagod na basahin, panoorin, yung mga edits and lovely comments na pinopost niyo. Kaya, thank you so much. Never ako mapapagod sa inyo. Walang Lee Victor kung wala kayo. Kaya maraming salamat. I love you guys. And I hope to see each and every one of you. Bye po. Thank you.